Hello po sa lahat. So, ngayon naman po magbibigay lang po tayo ng kaliwanagan dito sa kaso na to. So, kanino at tungkol saan ang kaso? So, ang kaso ay isang BPO employee na nag-file ng reklamo laban sa kanyang dating employer dahil sa itinuturing na diskriminasyon at constructive dismissal matapos siyang ilipat sa isang malayong lokasyon dahil sa kanyang pagbubuntis. So ayon sa desisyon ng Korte Suprema, ang paglipat sa kanya sa malayong lugar dahil sa kanyang pagbubuntis ay discriminatory at labag sa batas, particularly sa Magna Carta of Women o ang Republic Act No. 9710 na nagpoprotekta sa mga kababaihan laban sa diskriminasyon sa trabaho dahil sa kanilang pagbubuntis. So, unang tanong dyan is bakit itinuturing na constructive dismissal? So ang constructive dismissal ay hindi tuwirang pagtanggal sa trabaho, kundi kapag ang mga aksyon ng employer ay ginawa ang kondisyon ng trabaho na sobrang hindi mabuti o hindi na kaya ng empleyado kaya siya napilitang mag-resign. Gaya ng kasong yan. So sa kasong ito, dahil sa paglipat, dahil sa pagbubuntis, ay ginawang dahilan para hindi siya makapagpatuloy sa dati niyang trabaho at napatunayan ng Korte Suprema na ang employer ay nagpakita ng discriminatory conduct na nagresulta sa constructive dismissal, isang salik na ipinagbabawal ng Magna Carta of Women. So ano ang Magna Carta of Women at bakit ito mahalaga? So ang Magna Carta of Women or ang RA 9710 ay batas na nagbibigay proteksyon sa mga kababaihan laban sa diskriminasyon sa lahat ng larangan, kabilang ang empleyo. Ito ay nagbibigay ng mas mataas na proteksyon sa mga kababaihan sa panahon ng pagbubuntis at pagkakaroon ng anak. At ipinagbabawal ang kahit anong uri ng diskriminasyon o pagpapalit ng kondisyon ng trabaho dahil lamang sa kanilang pagbubuntis. So ngayon, siyempre gusto nating malaman kung ano ang resulta nito. So ano ang inutos ng ating Korte Suprema. So ang pinakamataas na hukuman ay nag-utos sa BPO na bayaran ang una, yung back wages or mga sweldo na hindi na ibayad mula noong nag-umpisang hindi makatarungang paglipat o dismissal hanggang sa pagitan ng desisyon. Pangalawa is yung kanyang separation pay or yung compensation dahil sa pagkatanggal o pagkawala ng trabaho dulot ng constructive dismissal. So ito ay batay sa pag-conclude na ang employer ay nag-violate ng mga karapatan ng empleyado sa ilalim ng Magna Carta of Women at mga batas sa paggawa or labor code. So ang kasong ito ay isang BPO employee versus employer na umabot sa Korte Suprema dahil sa discriminatory conduct laban sa isang buntis na empleyado. So ituturing itong constructive dismissal dahil nga ang paglipat sa malayong lugar dahil sa pagbubuntis ay isang aksyon na hindi pinahihintulutan sa ilalim ng Magna Carta for Women. So dito, hinighlight din ng Korte Suprema at inutos niya ang kumpanya na bayaran ang back wages at separation pay bilang kabayaran sa paglabag sa karapatan ng empleyado. So I hope maliwanag po yan. So Attorney Kid Castro po, panatag ang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli.